Hello guys, good morning. So just a quick update kasi matagal na tayo hindi nakapag-upload ng content. Gusto ko lang i-share at vent out na sobrang toxic ng duty ko kahapon kasi meron akong isang pasyente na may history siya ng hemorrhagic stroke 10 days ago. And then after that, nagkaroon siya ng syncopal episode. Yung heart rate niya bumaba sa 40s. So nung kinuha siya ng EMS, binigyan siya ng 1 mg na atropine and then 315 ml na normal saline. So after that, bumalik yung patient sa baseline, so na-admit siya sa hospital namin. Prior to that, diba, sa ibang hospital nga siya na-admit. So may mga gamot na binigay at binago sa home meds niya. So yun. So yun yung hirap, isa sa mga mahirap challenging sa ating mga nurses na we have to be really good in communication. Kasi hindi maintindihan minsan ng mga relatives or ng mga pasyente na once they are admitted in the hospital, there are chances talaga na mababago yung mga routine ng mga gamot nila or mga schedule or dosages. Kasi nga, syempre, kumbaga ang ginagawa ng doctor is minomonitor nila yung condition ng pasyente if they need to be on a higher dosage or they need to like lessen or yung frequency ba, bawasan or mas taasan. So, hindi nila maintindihan yun. They feel like parang pinag-experimentuhan sila. Ba't hindi nila daw mag-stick sa gantong gamot na yun namang effective? Kaya nga sila na-admit kasi nga dahil one of the reasons is baka yung gamot nila is sobrang tapang or hindi ganong effective. So kaya kailangan i-readjust. So yun. So yung relatives or yung daughter ng pasyente ko sobrang nag-hysterical kahapon. Kasi nga hindi ko naman sa masisisi kasi nga umabot ng 220 or 225 yung systolic blood pressure niya. Which is natatakot siya kasi nga nagkaroon nga ng hemorrhagic stroke. Pero syempre once in the hospital, nasa hospital ka na, so bakit ka matatakot? Ang dami ng healthcare team nakapaligid dyan at kaya nilang gawa ng paraan yan. Natin. So yun lang, sobrang lesson talaga na kailangan you have to be equipped. Especially this sa US na tayo mga Filipino, we're not used to like saying or kumbaga conversing in English. So sana talaga ito yung mga pagkakataon wini-wish ko na sana magaling ako sa English. But I'm not saying na hindi naman marunong, pero ang hirap lang talaga explain kasi nga minsan may mga time na limited lang talaga, di ba? Hindi naman tayo katulad ng mga Filipino na magagaling talaga. May mga ganun naman talaga eh. So ako nasa average lang talaga, minsan nga below average pa. So yun, sobrang hirap lang talaga and yun, talagang minsan kailangan mo talagang lunukin yung pride mo, yung ego mo. Mas kailangan mong mas maging pasensyoso, maging empathetic. So yun talaga yung key para talaga mas maintindihan natin yung mga pasyente. Minsan na nakakalungkot lang kasi di ba pag nasa ganun silang situation, ang dami nilang mga sinasabi, pati yung profession mo na parang wala kang kwentang nurse, wala kang kwentang blah 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 blah. And then at the end of the day, pag naging okay na sila, when they're back in their katinuan, sasabihin nila sa'yo sorry. So ano pa magagawa ng sorry kung kumbaga niyurakan mo na yung pagkatao mo na wala ka namang kasalanan. Alam mo yun, yung you're doing everything, you're doing your best. But then, of course, as the song goes, your best wasn't good enough or isn't good enough. So yun lang guys. So sa lahat ng mga nurses na gustong pumunta ng US, you have to be prepared emotionally, physically, mentally, spiritually, everything. So hindi siya madaling decision. So kaya pag-isipan lagi. But then it's worth it na ituloy nyo yung nursing journey nyo dito sa US. So see you guys.